So sa video ito, pag-usapan natin kung paano ibalik sa standard ang minor o RPM ng ating mga motor. Ano yung mga senyales na wala na sa tamang minor yung ating mga motor? Ano yung mga masamang epekto or disadvantage ng wala sa minor? At kung paano yung pagdi-DIY ng pagbabalik ng minor ng ating mga motor. Kasama na rito kung ilang ikot ang kailangan gawin sa idle screw at kung gaano ba kabilis ang normal na ikot ng gulong kapag naka-idle. So bago po yung lahat, ano nga po ba yung idle, minor at RPM dito sa ating mga motor? Yung idle at minor medyo magkalapit yung definition niyan, pero unahin natin yung idle. So parang sa idling stop po yan, no? About siya sa paghinto or pagbukas ng makina. Pag sinabi po kasing naka-idle yung motor is parang nakabuhay or gumagana yung ating mga motor or yung ating engine. Kaya naman pag naka-idling stop tayo, naka-activate po yan, ay namamatay po yung ating mga engine. So naka-idling stop, nakapatay po yung ating makina. So parang yun po yung pinaka-definition ng idle. Ganun din sa mga TV, cellphone, pag naka-idle, di ba? Parang nakabukas yung screen or naka-on yung mga cellphone, parang ganun lang yan, naka-on or naka-off. Naka-idle, parang naka-on lang. Minor naman po, ang ibig sabihin po niyan sa ating mga motor, mostly nilalapit nila yung minor dun sa tunog ng ating mga engine. Merong term na mataas yung minor mo, merong term na mababa yung minor natin. Pero technically speaking, di ba yung ating mga scooter is 4-stroke engine po yan. So may 4 na pacing po bago sumabog yung hangin at gasolina. So dun sa pangatlong phase, kung saan may ipit na po yung air and fuel mixture natin, yun po yung may pinakamalakas na impact at tunog sa ating mga engine. So bali cycle po kasi yung 4-stroke, kaya naman ulit-ulit po na nangyari yung pagsabog. At nangyari po yan dun sa combustion chamber. Kumbaga yan po yung process para mapaikot po yung segunyal or crankshaft natin at umandar yung ating mga motor. So balikan ko lang, ulit-ulit po yung 4-stroke cycle. Kumbaga, kada pagsabog po ng air and fuel, may maliit na tunog tayo maririnig sa engine. Parang tug. Tapos dahil ulit-ulit po yan na nangyari, actually sobrang bilis po ng 4-stroke na yan eh. Sobrang bilis po ng cycle. Kaya naman po yung maririnig natin sa ating mga motor ay parang ganon. Ang hirap mag-rap ah. So paano naman natin siya i-connect sa minor? Kagaya ng sinabi ko, kapag mas mataas yung minor is parang mas mabilis yung tunog or mas mabilis yung cycle ng 4-stroke. So kapag sinabing mataas po yung minor, yung tunog po niyan is mas mabilis, parang then kapag mababa po yung minor, yung tunog po niyan is parang ganun lang. Tapos may tinatawag naman po tayo na standard na minor. So yung standard na minor, hindi siya mabilis, hindi siya mabagal. Nandun po siya sa pinaka-default na tunog. So yun po yung minor sa ating mga motor. Then pangatlo, ano naman po yung RPM sa ating mga motor. So RPM stands for revolution per minute. So sa Tagalog po niyan ay ikot kada minuto. So kagaya ng minor, may standard din na RPM na sinusundan yung ating mga motor. Kapag nasa standard na RPM yung ating mga motor, is parang nasa standard na minor din po yan. Magkadikit lang po yan eh. Parang kapag goods po yung minor mo, is goods din yung RPM mo. Kapag mataas yung RPM natin, mataas din yung minor natin. Parang ganun lang po yan. Mas technical lang po sa RPM kasi may sinusundang bilang na ikot kada minuto. Sa minor kasi parang yun yung tunog. Yun yung bilis or bagal ng tunog ng ating mga makina. So ngayon, kailan po ba natin makukuha yung standard na tuning ng RPM, ng minor, ng idle ng ating mga motor? Pinakamagandang example po niyan ay kapag brand new po yung ating mga motor. Nasa tamang idle, nasa tamang RPM, nasa standard na minor pa po yan. Kumbaga parang naka factory settings pa po. So ngayon, pag-usapan na natin yung advantage kapag nasa default setting pa po or standard setting pa po yung mga yan. Una sa lahat is tipid pa sa gasolina. Kapag po kasi nabago yung minor or RPM settings ng ating mga engine, ay syempre medyo hindi na nakakalibrate yung paglabas ng ating FI or ng fuel injector ng gasolina.
either kapag binabaan or tinaasan mo po yung minor natin or RPM, may epekto na po yan sa konsumo natin ng gasolina. Mostly tataas na po yung consume natin ng gas. Kaya naman kapag brand new yung ating mga motor is mas okay na wag muna natin pakialaman yung mga parts sa kanyang engine, lalong lalo na yung idle screw na ituturo ko mamaya kung paano i-adjust yun. Kasi pag brand new pa yan, nasa state pa na malinis pa yung mga parts niya, yung throttle body, yung intake ng hangin. Kaya naman wala ka dapat galawin sa idle screw or sa minor niyan. Next advantage kapag nasa standard idle tayo or standard na minor ay hindi po namamatay-matay or pumupugak-pugak yung ating mga engine or yung tunog ng ating mga motor. So may times kasi na kapag sobrang bagal ng minor natin or sobrang bilis din, may times na bigla na lang tayong mamamatay kapag huminto tayo. Kapag nagloloko na po yung engine natin, yung tunog ng engine. Another advantage naman po kapag nasa standard idle po tayo, ito idagdag ko lang, ay mapapagana po natin yung idling stop system po natin. So kapag may time po na hindi po natin mapagana yung idling stop system natin kahit mainit na po yung ating mga engine, or kapag naka-on po yan, ibig sabihin po wala po sa tamang idle yung ating mga motor, wala rin po sa tamang RPM pag ganon. So para po sa mga hindi nakakaalam, gumagana lang po yung idling stop system kapag nasa tamang minor po or tamang RPM yung ating mga motor. Kaya advantage rin to para sa mga merong idling stop system sa Honda Click 150, 160. Sa 125 po kasi wala pa pong idling stop system, kaya naman minsan wala silang hint kung nasa tamang minor po yung kanilang mga motor. So para sa akin advantage talaga yung may ISS or idling stop, kasi bukod sa makakatipid tayo sa gasolina sa traffic, may pang monitor tayo kung okay ba yung minor ng ating mga motor. So kaya naman kapag may time na hindi siya gumagana, hindi siya nag-on, hindi siya nag-stop, hindi nag-activate yung idling stop system natin kahit mainit yung makina, doon ko na ina-adjust yung minor ng aking mga motor. Doon ko na ina-adjust yung idle screw or yung air screw. Tapos kapag natansya ko na at gumana ulit yung ISS system natin, is goods na ulit, nasa standard setting na ulit yung ating mga motor. So ngayon, halimbawang tumagal na yung ating mga motor, so sabihin na lang natin 6 months mo nang ginagamit yung motor, so hindi na brand new yan. So kahit nasa default setting pa yung ating mga minor at nasa tamang RPM pa yan, minsan may mga chances talaga or may mga senaryo talaga na kahit wala kang ginalaw doon sa idle screw or doon sa pang-adjust ng minor or hindi mo binago yung bilis or bagal ng RPM, ay may mga chance na mababago at mababago po yan. So ang ibig kong sabihin ay kahit wala kang ginalaw ay may mababago sa settings. So paano nangyari yon? Una po sa lahat, may mga factors kasi na nakakaapekto para magbago yung minor, idle at RPM ng ating mga motor. Pinakauna na po dyan ay yung maruming throttle body at maruming air screw. So katagalan po ng panahon ng paggamit natin ng motor, may naiipon po dyan ng mga dumi, may naiipon po dyan ng mga carbon deposit. Kadikit kasi ng throttle body yung idle screw natin or yung air screw. So basic principle at concept, kapag nadumihan po or nabara ng konti, kahit konti lang yung ating mga idle screw at yung ating mga throttle body, specifically sa idle screw muna pala, pag nabara yan, maliit lang kasi yung butas nun So yung butas kasi nun, lusot siya sa ating part ng may throttle body. So konektado talaga yan. So pag marumi yung dalawang yan, pado yung air screw ng konti, may chances na mababago din yung minor ng ating mga motor. At also kadikit nun, may iba din yung RPM ng ating mga motor. So kahit hindi mo po yan in-adjust, may chance po talaga na mabago yung minor natin. So bago yung lahat, pakita ko muna sa inyo yung pinaka-reaction ng motor natin kapag bubuhayin po natin siya. So on po natin yung panel, medyo nagmo-moist pa. So cold start po tayo. Ayan, kung makikita nyo, yung gulong po natin medyo umiikot at nasa 1 or 2 kilometers per hour. So 5 seconds, dahil cold start, medyo mabilis yung minor, tapos pagkatapos ng 5 seconds medyo babagal. So yan po, normal na minor po yan. So magiging reference po natin mamaya yan. So ngayon, medyo napainit na po natin yung mga motor natin. Tignan naman po natin yung reaksyon ng minor ng ating mga motor. So start lang po natin.
Nakatakbo na tayo ng mga siguro 5 kilometro din. Start natin. Ayan. 2 segundo na lang po yung mabilis na minor niya, tapos biglang babagal. About sa gulong, kung makikita nyo, hindi na po siya gumagalaw. Di tulad kanina, kapag cold start, gumagalaw pa po siya ng 1 to 2 kph. Pero ngayon, nakahinto po siya at naka-display na 0 km/h. So ngayon, i-assume po natin na nasa default setting yung mga minor nyo, hindi nyo pa po ginagalaw yung idle mula nung pagkabili. Tapos, biglang nagloko. Kapag tapos ng mga ilang buwan or ilang taon na paggamit, bigla pong nagloko yung minor ng inyong mga motor. Kapag huminto po kayo sa stoplight, biglang namamatay, or minsan nahihirapan kayo mag-start, pumupugak-pugak. Ano po yung mga kailangan natin gawin? Kung given na ganun po yung sitwasyon ng inyong mga motor, ang kailangan lang po natin galawin ay i-adjust yung ating mga idle screw or air screw dito sa ilalim. So, etong may parang screw na yan na may spring sa ilalim, yan po yung adjustan ng minor po natin. Tinatawag po yan na idle screw or air screw, at yan po yung naglilimit ng hangin papunta sa ating mga throttle body. So, paano nga po ba i-adjust yung idle screw ng ating mga motor? So una, start lang po natin yung ating mga engine. Start lang po natin siya, start natin. Ayan, pagka-start natin, yung makina niya mabubuhay. Tapos dito po sa loob ng compartment, may makikita po tayong maliit na butas dyan. Yan po yung access natin papunta dito sa idle screw dito sa ilalim. Kumbaga ito yung pinaka shortcut nya. So open lang po natin tong maliit na cap na yan. Ayun. At makikita na po natin yung idle screw. So kung ano yung nandito sa ilalim, ayan, ito rin po yung nandito sa may butas dyan. So yung gagawin po natin is kuha po tayo ng Phillips screw at suksok po natin, dapat nakasakto po siya sa ating pinaka idle screw. So given po na namamatay, pumupugak-pugak yung ating mga motor, so ito yung kailangan natin gawin. Pwede nating luwagan or sikipan yung ating mga idle screw, depende sa sitwasyon. Halimbawa, kinukulang siya ng hangin, laging namamatay. Ang step na gagawin po natin ay luluwagan natin siya ng konti. So sa pagluwag po niyan, ang ikot po natin ay counterclockwise. So kung makikita nyo dito, counterclockwise po yung gagawin natin. At kung maririnig nyo, medyo bumibilis po yung minor ng ating mga motor. Ayan, luwagan pa natin, medyo bumibilis pa yung tunog niya. So ngayon, anong mangyayari pag sinikapan naman natin? So ngayon, sikipan natin, tignan natin kung ano yung mangyayari. Sikipan natin ng todo. Ayan, bumagal yung minor, bumagal, namatay na yung ating mga engine. So kapag niluwagan natin is bibilis yung minor, at kapag sinikapan natin, babagal yung minor, at kapag tinodo natin yung pagsara is mamamatay yung ating mga engine. So kaya naman po masasabi natin na may kinalaman yung ating mga idle screw dito sa paglimit ng hangin na papasok or para sa minor ng ating mga motor. So ganun po yung gagawin nyo kung given na namamatay or pumupugak-pugak yung inyong mga motor. Adjust lang natin yung idle screw kasi sigurado may dumi na nakapasok po dyan. Kaya naman nag-iba na po yung minor ng ating mga motor. So yung pag-adjust na yon for emergency lang naman. Halimbawa namamatay-matay, pumupugak-pugak yung inyong mga motor. So pwede nyong gawin yung operation na yon, yung pag-adjust po ng ating mga idle screw. So ngayon baka may magtanong, baka hindi naman po yan yung pinaka-standard na pag-adjust po ng ating mga minor. Actually hindi po yun yung standard, kumbaga pag-adjust lang po yun, pag-ayos ng minor, depende sa kondisyon ng idle screw at throttle body po natin. Pero yung pinaka-standard na pag-adjust ng ating mga minor, kung gusto po natin siyang maibalik sa pinaka-default setting po niya, mas okay na magpalinis po muna tayo ng throttle body po natin at saka ng idle screw. Kasi kapag may dumi po yan, malamang sa malamang may bara po yung daluyan ng hangin natin. Kaya naman pabago-bago po yung ating mga minor. Actually may video na po tayo about sa paglilinis ng throttle body, yung pinaka-kaloob-looban kung saan dumadalo yung hangin. Ilalagay ko na lang yung link sa video para makita nyo kung paano linisin yung throttle body, also yung air screw natin.
So ngayon po, given na nalinis na natin yung throttle body or kahit yung air screw lang mismo. So dun sa paglilinis ng air screw, may video rin po tayo dun ha. Yun po yung sa kung paano tanggalin yung vibration. So nilinis po natin. Itong pinaka air screw, tinanggal po natin, niluwagan natin ng todo. Tinanggal po natin siya, tas nilinis po natin. So yun po ay kapag hindi na po ma-remedyo sa pag-adjust lang ng air screw yung ating mga motor. So ngayon, kung given na nalinis nyo na po yung throttle body at yung air screw natin, natanggal nyo na po yung dumi dyan, yung mga barado, ang next step na gagawin po natin para maibalik po sa pinaka-default na setting or standard setting yung ating mga minor, is tignan po muna natin yung RPM dito sa ating compartment. So dito sa ating compartment, meron po tayong makikitang idle speed in neutral dyan na 1,700 plus or minus 100 revolutions per minute at normal operating temperature. So ito po, para po yan sa RPM ng ating mga motor. So gaya ng sinabi ko sa bandang unahan ng ating video, yung RPM is revolutions per minute. So yung tinutukoy na revolutions per minute po ay yung crankshaft po natin. So kung ilang revolutions per minute yung nagagawa po niyan. So base na rin po dito sa sticker natin, yung ideal speed in neutral is 1,700 revolutions per minute. Ibig sabihin kailangan maka 1,700 ikot ng crankshaft natin sa isang minuto. So para makuha po natin yung 1,700 revolutions per minute ng ating crankshaft, kung may tools po tayo na tachometer is mas okay kasi masusukat po talaga natin doon yung revolutions per minute niyan. Pero tayo dahil DIY lang po tayo at wala po tayong tools, i-assume natin na wala po tayong tools. Ang gagawin lang po natin ay i-set po natin or iikot po natin sa standard na ikot yung ating mga idle or air screw para may akma rin po sa revolutions per minute dito sa crankshaft. So alam naman po natin na konektado po yan. Kapag nasa standard po yung minor ng ating mga motor is mapupunta rin sa standard na RPM yung ating mga crankshaft. So ngayon, ang tanong, ilang ikot nga ba or paano nga ba yung standard na ikot ng ating mga air screw para maibalik po siya sa standard na minor at standard na RPM yung ating mga motor. So kung given na lagi nyo pong kinakalikot yung inyong mga idle screw at hindi nyo na po alam kung ano yung pinaka-standard, puro taas baba kayo ng minor, eto para na rin sa inyo to. Ang gagawin po natin ay isasara po muna natin ng todo yung ating mga idle screw. So clockwise po natin sa paraang maglalak na po siya. Ayan, counter tas clockwise. Hindi ko na po siya maikot ng clockwise. Ibig sabihin, nakatodo na po siya na nakababa. Ngayon po, yung pinaka-standard na ikot para sa default setting ng ating mga minor is dalawang full na 360 or dalawang ikot ng ating mga screwdriver. So ito yung reference po natin, itong may kalawit po dyan. Kailangan makadalawang 360 or dalawang buong ikot po tayo niyan. So gawin po natin, ikot po natin siya counterclockwise. Counterclockwise. Yan, isang ikot 360. Tas isang ikot pa na 360. So yan, dalawang 360 or dalawang buong ikot. So yun po yung pinaka-standard na tuning or ikot ng idle screw natin. Specifically para sa mga Honda Click po yan. So after nyan, pwede na po nating isara yan. So sa mga nagtatanong, kapag katapos nyo maglinis ng inyong throttle body, ng inyong air screw, ganun po i-tuning yung standard na minor ng ating mga motor. Ngayon, tingnan naman po natin yung tunog nya. So tingnan natin kung namamatay-matay or pumupugak-pugak po yan. Ayan, normal naman po yung idle po niya, hindi siya pumupugak-pugak. Nasa normal na beat po yung kanyang mga engine. Kapag po medyo namamatay-matay pa doon sa dalawang revolutions na ikot po natin, pwede pa po natin yung dagdagan or bawasan, depende sa sitwasyon. Kasi nakasulat naman po dito sa sticker, plus or minus 100 revolutions per minute at normal operating temperature. So depende po yan sa sitwasyon. Kung medyo pumupugak-pugak pa, pwede pa nating luwagan yung air screw, at kung medyo mabilis pa yung minor, pwede po nating bagalan ng konti. Ang importante, malapit po tayo dun sa default setting na dalawang revolutions dito sa ating mga screwdriver.
So about naman po dito sa gulong, baka may magtanong ano yung standard na ikot po niyan kapag nasa normal na minor yung ating mga motor. Baka yung iba akala po nila may standard na kilometers per hour or normal na ikot nga po yan. So sa akin kanina, kung nakita nyo sa cold start, medyo umiikot po yan 1 to 2 kph. Pero nung medyo na pagana na po natin yung motor natin, napainit na po natin yung makina, naka-stop na po yan. So minsan nagdedepende po kung iikot yung gulong natin, depende sa sitwasyon ng ating mga motor. So minsan sa iba madalas umiikot po yan kapag naka center stand tapos naka-idle yung motor. Pero minsan sa iba nakatigil lang po yan kapag naka-idle. So dito dapat po nating malaman na factor din po yung ating mga brake shoe tsaka yung kondisyon ng ating clutch lining sa kung iikot ba yung ating mga gulong or sa kung gaano siya kabilis. Minsan kasi may mga time na bago yung ating mga brake shoe, bago yung clutch lining natin, kaya mas malakas yung kapit niya sa bell natin at napapaikot niya yung gulong natin. Sa brake shoe naman po, kung medyo bago pa yung brake shoe natin, is mas prone pa yung kapit po niyan dito sa mags po natin. Kaya hindi pa po siya masyadong umiikot. Pero may maximum po na ikot yung ating mga gulong para masabi po natin na medyo mabilis yung minor niya. So kagaya ng sabi ko kanina, 1 to 2 kilometers per hour yung pinaka normal na ikot niyan. Pero kung umabot ng 3 kph pataas at sobrang bilis na po ng ikot ng gulong natin, hindi na rin po natin siya mapigilan ng kamay, ibig sabihin masyadong mataas na po yung minor natin. May mga times po kasi na sa iba kahit naka-idle lang, sobrang lakas ng ikot ng gulong, minsan umabot pa nga ng 5 kph tapos hindi nila mapigilan ng kamay. So yun, may problema na rin po nun sa clutch lining nyo. So masyado na po siyang bumubuka at iniipit na po agad yung bell, or minsan masyado nang malambot yung inyong mga pinaka clutch spring. So kaya sabi ko, minsan depende sa kondisyon ng inyong mga clutch lining dito at sa inyong brake shoe. Baka naman din masyadong mahigpit brake shoe ninyo kaya hindi po umiikot yung gulong natin. Pero ayun, kung ako po tatanungin sa cold start, kailangan umiikot po yan pa konti-konti dahil dun po sa part na yon medyo mabilis pa yung minor ng ating mga motor. Tapos kapag napainit na natin yung makina, may times po na nakahinto na lang po yan. So yun lang po yung mga kailangan nating matandaan para maibalik po sa standard na minor yung ating mga motor. So yun lang muna para sa video nito. The more click, the more you know. Usapang standard na minor ng ating mga motor. Bye bye!